Noon, pinanghulaan mo ang nanay mong tunay, dapat iniwan ka na lang sa bundok. Ngayon, ang apo ko naman ang pinanghuhulaan mo. Delikado talaga ang sanggol ni Tita Ye. Maniwala ka kay Wanwan. Mula ngayon, hindi ka nakakain sa mesa. Dito ka na lang kakain. Hindi nagsisinungaling si Wanwan. Kung nandito lang si Mama, sana. Aray, ang sakit. Manganganak na siya. Tawagan ng ambulansya. Sana pagpalain ng langit. Sana pagpalain ang aking panganay na lalaki, maging malusog, maging ligtas. Nanay, okay lang. Siguradong okay lang. Doktor, ano ang kalagayan? Maayos ba ang panganganak? Ang asawa mo ay okay, pero ang bata, nalason dahil sa umbilical cord. Ano? Wala na ang anak ko. Ang mahal kong panganay na lalaki. Ikaw ang masamang swerte. Nabasag ang tiyang yan. Ning Yujue. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Ning Yujue. Para sa inyo, magbibigay ako ng isang kanta. Ano, nahanap ang pamangkin ko? Ano? Nahanap ang pamangkin ko. Cancel ang kontrata. Susundo ko ang pamangkin ko. Ipos ang operasyon. Susundo ko ang pamangkin ko. I-stop ang performance. Ikaw ang malas, nagdadahilan ka pa, ibalik mo ang apo kong lalaki. Ang sanggol sa tiyan ang nagsabi niyan. Talagang hindi alam ni Wanwan. Banggitin mo pa ang bata. Mahal, patayin mo siya para sa anak natin. Anak, huwag mong sisihin ang pagiging brutal ko. Kapag namatay ka na lang, saka magkakaroon ng kapayapaan ang pamilya Lee. Mahal. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Parang itong taong malas ang sumusumpa sa akin. May hindi nakikitang lakas na hindi ko makontrol. Hindi ako naniniwala. Hindi pa ba natin mapapatay ang isang babaeng ito? Noon, hindi nakinig si Peichi sa payo. Gustong-gustong pakasalan si Li Chao. Pagkatapos, hindi tinulungan ng pamilya Li nang malagay sa panganib hanggang sa mamatay sa panganganak. Ngayon, nagpakasal muli si Li Chao. Ang buhay ng bata ay napakahirap. Kunin natin ang pamangkin natin sa pamilya Ning. Siya ang magiging mahalagang hiyas ng pamilya Ning. Hindi na siya maghihirap. Anong tinitingnan mo, bro? Mas importante ang sunduin ng pamangkin ko. Ito, sa gitna ng bundok, sa kalagitnaan ng gabi. Anak ng sino ka? Tito, ako si Lee Wanwan. Sabi ng pamilya ko, ako ang sanhi ng malas. Ayaw na nila sa akin. Wala na akong tahanan. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang bawat anak ay mahalaga sa mga magulang. Kung ayaw nila sa'yo, sila ang walang puso. Kung hindi mo ako, ayaw sa akin, wala akong pera o kakayahan. Sa hinaharap, ako ang magiging papa mo, okay? Tito, hindi ka natatakot na malasin ko? Hindi. Ipinaalam ng tadhana na magkita tayo. Para sabihin sa akin, magsumikap ako para mabuhay. Sa hinaharap, kapag may kinain ako, may kinain ka rin. Papa! Sa gitna ng bundok, bakit may manok dito? Anak, uwi na tayo. Gawin nating sabaw ng manok, okay? Okay, tara. Anak, tara na. Nanay, ito ang espesyal na dalang munting biyaya ko. Alam mo, kapag hinawakan niya ang tiyan, tiyak na lalaki ang ipapanganak. Isang munting batang babae ang may ganong biyaya. O baka sa murang edad ay nagsisimula na sa panloloko. Ang pamilya Ning ng Jinghai ay sumundo sa akin, ang minamahal na anak ng pamilya Ning. Kayo ang pinakamakapangyarihang pamilya ng Jinghai. Ang pamilya Ning kayo ang mga Ning brothers na kilala sa negosyo, medisina at entertainment. Ano ang ibig sabihin ng sumundo sa minamahal na anak? Ning Peichi ang kapatid naming babae. Sinabi mo na ang, oo, kayo ang kuya ni Peichi. Ay, hindi ba't ka mag-anak namin kayo?
kamag-anak, hindi naman ibigay ang aming pinsan sa amin. Naku, hindi ko masasabi na nawala namin si Liwanwan. Ang pamilya Ning ay hindi dapat galitin. Ang pinsan ninyo siya. Ay siya nga. Siya ang pinsan ninyo, tignan mo. Shishi, dapat mong itago ang sekreto sa ganitong paraan. Hindi na kailangang magloko para kumita. Mahal, ano ang pangalan mo? Shishi gusto maging prinsesa. Hindi na gustong pilitin ng mga tito sa orphanage na lumabas para manloko ako ay Shishi. Simula ngayon ikaw ay Ning Shishi. May 3 tito ang pinakamataas na prinsesa sa buong Jinghai. Tito, Si Shishi rin ang aming munting prinsesa. Tingnan mo, binilhan ko siya ng napakaraming bestidang pang prinsesa. Pinalaki ko siyang malusog at masigla. Mukhang yung pamilya nila kay Shishi may konting konsensya pa rin. Pwedeng lagyan ninyo ng kahit anong halaga ang tseke na ito. Yaman na tayo. Yaman na tayo. Paano kung malaman nila? Yung demonyong yun malamang kinain na ng mga hayop sa bundok ng itapon doon. Wala nang makakapagpatunay. Anong ikakatakot? Ikaw talaga, ma. Wanwan, tingnan mo. Mula nang ampunin kita. Sumwerte ng husto ang tatay mo. Sa tabi ng daan, nakakita ng ganito ka-cute na isda. Tay, paglaki ko, siguradong iaasa ko sa sarili ko para di ka na maghirap. Walang kwenta ang tatay mo. Hintayin mo ang tatay mo kapag naibenta na ang mga kalat na yon. Bibilhan kita ng bagong bag. Ayaw ko ng bagong bag, Tay. Gusto ko lang, Tay, na huwag kang masyadong magpakahirap. Huwag kang umiyak, Tay. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. Pasok na ako! Nako, nakalimutan ng baso ni Wanwan. Hindi mo ba ako nakikita ang prinsesa? Bakit hindi ka pa yumuko sa akin? Magkaklase tayong lahat. Bakit ako dapat yumuko sa'yo? Ihan mo ang sapatos na binili para sa akin ni Tito. Sir Ning, lumabas na ang test result ni Miss Shishi. Bakit type A ang dugo ni Shishi? Type B ang dugo ng kapatid ko. Type O naman si Lijo. Hindi talaga pwedeng magkaanak ng type A. Nung araw na isinundo ang eldest young miss, narinig kong nabalian si Lijo sa pagkahulog sa bundok. Pagkatapos nabaliw naman si Li Shukin at si Yeman, kinuha ang tseke na ibinigay ninyo sa pamilya Li at tumakas na lang. Hindi ko inakala na ang pamilya Lee ay magiging ganito sa isang iglap. Bago siya mabaliw, sinabi ni Li Shukin na si Miss Shishi ay hindi tunay na pamangkin ninyo. Ano? Ang tunay na eldest young miss, noong araw na isinundo ninyo siya, ay itinapon ni Lijo sa bundok. May birthmark na hugis puso sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Hanggang ngayon, hindi pa alam kung buhay o patay. Maghanap ka agad ng tao. Hanapin ang batang may birthmark na hugis puso sa kamay, kahit sa liksikin ng buong Jinghai. Kailangan ninyo siyang matagpuan. Opo, Hindi ko sinasadya. Pupunasan ko. Umalis ka dyan. Sapatos ng prinsesa. Hindi basta-basta nahahawakan ng kahit sino. Anong ginagawa ninyo? Guro, bigla akong tinulak ni Shishi. Ay nako, ilang beses na ba kitang sinabihan? Parent-teacher conference ngayon. Kailangang naka-uniforme. Araw-araw na lang ganyan ang suot mo. Ano ba itsura mo? Guro, nakita ko nung isang araw yung tatay ni Wanwan nang hihingi ng limos sa kalye. Siyempre, hindi kayang bumili ng uniforme. Huwag mong sasabihin na Ilang beses ko nang sinabi, yung birthmark sa kamay ng pamangkin ko, puso ang hugis. Sir Ning. May balita na ba tungkol sa pamangkin ko? Hindi po. May nangyari po kay binibining Shishi sa kindergarten. Li Wanwan, pwede kong ipahiram sa iyo ang uniform ko. Sa katawan ko ay maraming brilyante. Ang aming Shishi ay talagang mabait. Sabi ni tatay, hindi dapat tumanggap ng limos mula sa iba. May sarili akong damit. Ang sabi ng prinsesa, yon ang dapat mong gawin. Kahit anong paraan. Ikaw ba ang tatay ni Liwanwan? Hindi nagsuot ng uniform si Liwanwan. Nakasisira ito sa imahe ng paaralan. Anong klaseng magulang ka? Paumanhin po, ma'am. Wala akong kakayahan. Maghahanap ako ng paraan para makakuha.
Huwag kang lumapit. Ganyan ang ama, ganyan din ang anak. Walang pangunawa. 1-1 sa kindergarten ba ay nagdulot ka ng malaking problema? Ang anak ninyo ay ininsulto ang pinakamalaking konglomerato sa Jinghai, ang pamilya Ning at ang kanilang prinsesa. Ikaw na ang mag-isip kung ano ang gagawin. Paano nangyari yon? Ang aming 1-1 ay palaging napakabait. Baka may hindi pagkakaunawaan. Tama na yan, mag-apologize ka na. Kung hindi, tanggal ka na. Binibini. Kami po ang nagkamali. Pakiusap, huwag niyo pong pansinin ang aming pagkakamali. Patawarin niyo po kami, huwag niyo pong paalisin sa paaralan. Kailangan mong pasayahin muna ang prinsesa. Nagkamali kami. Nagkamali kami. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Nagkamali kami. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Tama na, umalis na kayo. Nakaka-stress lang kayong tingnan. Sige, anak. Umalis na tayo. Dumating na si Ginong Ning. Tito, Matagal na si Shishi sa piling natin. Huwag muna nating sabihin sa kanya ang totoo. May pinagsamahan na. Tito, yung batang mahirap sa klase namin, nadumihan niya ang sapatos ko. Kakalabas lang niya. Kung hindi, pwede niyo ba siyang pagalitan? Ikaw ang nanguna dyan, di ba? Hindi ako. Tama na, uwi muna tayo. Halika. Shishi, may pulong ka ng mga magulang at guro mamayang gabi, di ba? Palit ka muna ng damit. Tito, ang pulong ng mga magulang at guro mamayang gabi, ayoko mag-uniforme. Gawin nating lahat ng mag-princess dress. Pwede ba? Ikaw ang bahala. Salamat, Tito. Yujue, bakit ba parang hindi mo talaga gusto si Shishi? Sutil at mapang-api, walang pakundangang ng aapi ng iba. Sa tingin ko, sinobrahan ninyo ng pagpapalaki. Bata pa siya. May pagkakataon pa siyang magbago. Ang bagay na ito, huwag mo nang banggitin pa. Lee Wanwan, ikaw ang dahilan kaya galit sa akin si Tito. Ang sama-sama mo. 1-1, ito ang bagong uniformeng binili ko para sa'yo. Isuot mo mamaya. Tatay, nag-ipon ka na naman ng palihim? Anak, ang meron ng ibang bata, sisikapin ko na mapasuot din sa iyo. Salamat, Tatay. Pasok ka na, aalis na ako. Tatay, hindi ka ba papasok? 1-1, ang paa ko kasi, baka pagtawanan ka ng iba. Hindi naman, ikaw ang pinakamabuting tatay sa buong mundo. Tara na, Tatay. Sige. Ay, Sir Ning, narito na kayo. Ang tagal naming naghintay. Nitong mga nakaraang araw, maraming salamat sa pag-aalaga kay Shishi. Ano ba yan? Wala pong anuman. Isang karangalan po sa aming paaralan na mag-aral dito si Binibining Shishi. Kung meron din akong tulad niyang makapangyarihang tito, kami ni Tatay hindi na kaya maapi. Hoy. Kuya, tingnan mo yung batang yon, parang ate natin, di ba? Totoo nga. Pero nandyan yung tatay niya. Tingnan mo siya, mukhang kulang sa nutrisyon. Tara na! Sana hindi magaya ang ating munting anak sa batang iyon. Miss Shishi, baka gusto mong magpahinga muna sa loob. Malakas ang hangin dito sa labas. May ilang bagay pa kaming gustong kumpirmahin kay Sir Ning. Shishi, makinig ka. Makipaglaro ka muna sa mga bata. Pupunta rin naman ang tito mo mamaya. Ay, bakit siya nakasuot lang ng uniform? Yung kasama niya, tatay niya ba yun? Ew, ang baho. Sabi ng guro, kailangan mag-uniform.
Wow, hindi kaya si Princess Shishi ang ganda-ganda. Ay, nawawala yung diamond necklace na regalo sa akin ng tito ko. Si Liwanwan ang hirap-hirap niya. Siyempre si Liwanwan ang magnanakaw. Liwanwan, ikaw ba ang kumuha ng necklace ko? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Ang aming Wanwan ay hindi gagawa ng ganoon. Malamang ninakaw din niya yung uniform niya. Hindi, binili ito ng tatay ko para sa akin. Pakiusap siguro na pilayan ang paa ng tito. Kaya ganoon natakot kayo, huwag ninyong isisi sa aming Wanwan. Ayos lang. Magaling naman tumakbo si Wanwan. Bakit hindi mo siya ipang-angkas mo na lang sa akin? Grabe ka naman, huwag ninyong ganyanin ang aming Wanwan, pakiusap, patawarin ninyo si Wanwan. Kung hindi masisira ang buhay niya. Pero ako, ang prinsesa galit pa rin hanggang ngayon. Bakit hindi ikaw na lang ang pumalit kay Wanwan at maging kabayo ko? Ning Shishi, huwag mong apihin ang tatay ko. Sige. Basta pakawalan mo lang ang aming Wanwan. Gagawin ko ang lahat. Kung hindi ka luluhod, paano ako sasakay, prinsesa ko? Tatay, huwag. Makinig ka, Wanwan. Ipikit mo. Prinsesa, sumakay na po kayo. Hiyaw, bilisan mo. Matanda, nagpapaangkas sa bata, nakakahiya naman. Binibini, nawala na po ba ang galit ninyo? Wala namang kasalanan ng aming Wanwan, pakiusap. Kahabagan ninyo siya. Wala akong sinabing, kapag naging kabayo mo ako, saka ko pakakawalan si Wanwan. Kanina mo pa sinasabi? Wanwan na ang tanga ng tatay mo. Siya ang kusang nag-alok na maging kabayo ko. Ning Shishi, huwag kang magmalabis. Eh ano naman? Ako ang prinsesa sa kindergarten na ito. Ninakaw ni Liwanwan ang kwintas ko. Kaya dapat siyang parusahan. Sampalin ninyo ang kamay niya hanggang mabugbog. Ano ang nangyayari dito? Tito, nandito na kayo, pinapagalitan ko lang si Liwanwan. Liwanwan, ikaw na naman, araw-araw, puro problema ang dala mo. Ano ang nangyari? Siya naman, hindi marunong magpigil yung diamond necklace na binili para sa akin ng tito ninakaw niya. Sabi mo ninakaw niya ang necklace mo. Oo, si Liwanwan ay masamang bata. Totoo ba ang sinabi niya? Tama, si Liwanwan ay magnanakaw kaya pinagalitan namin siya. Ang kindergarten ninyo, ganito ang paraan ng pagtuturo. Tinuturuan ng mga bata na magnakaw. Hindi ako magnanakaw, nagsisinungaling kayo. Tumahimik ka. Ginoong Ning, hindi mo alam ang bata may mga masamang ugali ng mahirap, talagang napakasuwail. Tito, paalisin mo na siya, galit ako sa kanya. Ang kindergarten ninyo ayon sa patakaran, ayusin natin ito sa hinaharap. Huwag na muling mangyari ang ganitong bagay. Opo. Bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Ang aming Wanwan ay walang kasalanan. Papa, huwag mo silang lapitan. Hindi na kami mag-aaral dito. Tayo na. Ang pulang marka ng puso sa palad niya. Siya ang ating tunay na pamangkin. Saan mo nakuha yan? Taglay ko na yan nang ipinanganak ako. Bitawan mo ako. Siyang tunay na mahal nating anak. Huwag mo akong sasaktan. Pasensya na, Wanwan. Pinagdamdam ka ng yung tito. Tito, bakit mo niyayakap si Liwanwan? Ang dumi-dumi niya, bitawan mo. Huwag mong sasabihin yan kay Wanwan. Yujue, Tito, tingnan mo, dahil sa isang estranghero, sinigawan ako. Kuya, hindi ako naniniwalang si Wanwan natin ay magnanakaw. Ang bagay na ito ay tiyak na may ibang dahilan. Tito, nagsisinungaling daw ako, nakita ng lahat. siya ay isang napakaliit na bata. Anong alam niya? Yujue, hindi ba't napag-usapan na natin yan noon? Noon pa lang nakita ko nang may problema. Puno ng sugat si Wanwan, hindi ka naaawa, ako naaawa. At saka, kung pag-uusapan ang mga di kapamilya, si Ning Shishi ang tunay na di kapamilya, Wanwan ang siyang tunay nating pamangking babae.
Presidente Ning, ano pong ibig sabihin yan? Si Lee Wanwan ang tunay na panganay na babae ng pamilyang Ning. Tito, huwag kang magbibiro. Noon sinabi ni Lee Shukin na ikaw ang aming pamangking babae. Sino ka talaga? Hindi ganun. Ako nga talaga ang inyong pamangking babae. Wanwan, huli na ang pagdating ng mga tito mo. Anong hirap ang dinanas mo? Sabihin mo sa mga tito mo. Ang mga mayayaman talaga ang luluko. Kanina lang gusto pa ninyong tanggalin si Wanwan namin. Ngayon naman sinasabi ninyong kayo ang mga tito ni Wanwan namin. Pasensya na. Kami ang unang hindi nakakuha ng tamang impormasyon. Huwag kang mag-alala, walang sino man ang mas magmamahal kay Wanwan kaysa sa amin. Kung may anumang bagay, diretsuhin mo na lang. Wanwan, ikaw sabihin mo sa kanila. Hindi kami magnanakaw. Nandito ang tatay mo. Sabihin mo ng malakas. Sinasabi nilang magnanakaw ako. Sinira pa nila ang damit na binili sa akin ni tatay. Hindi ko talaga ginawa yon. Hindi, nagsisinungaling siya. Wala akong Ningshishi. Ikaw mismo ang nagsabi na prinsesa ka ng kindergarten at pinayuhan mo pa ang ibang bata na apihin ako. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi totoo. Nagsisinungaling siya. Ang batang nagsisinungaling, hahaba ang ilong at sasabit sa pader hanggang sa mabali. Paumanhin! Si Shishi ang nag-utos sa amin na gawin ito. Sining Shishi ang nag-utos sa amin na ilagay ang kwintas sa bulsa. Mukhang ang pagiging Ning ay nagpalaki ng ulo mo. Ginamit mo ang pangalan ng pamilya Ning para mang-api. Nag-invest ako sa kindergarten ninyo. Ganito lang ang pagtanggap ninyo sa pang-aapi. Karapat dapat pa ba kayong maging guro? Kung alam ko lang na siya ang young mistress, kahit bigyan ako ng 800 lakas ng loob, hindi ko magagawa yon. Kahit hindi siya young mistress, pwede mo bang apihin ang isang bata? Sir Ning, kaawaan niyo po ako. Ako, si Ning Shishi ang dahilan. Akala ko siya ang young mistress, kaya pinabayaan ko lang ang mga ginawa niya. Sir Ning, nalaman namin na si Ning Shishi ay anak ng ate ni Yeman. Sa pagpapalaki ng ina niya, naging manloloko siya. Nagsasabi siya na sa paghipo lang sa tiyan, makakapanganak ng lalaki ang buntis. Ang pamilya Lee ay gustong magkaanak ng lalaki. Noong araw na isinundo siya, sakto yon sa araw na pumunta si Ning Shishi sa pamilya Lee para manloko. Hindi po, tito, pakinggan niyo po muna ako. Wala kang karapatang tawagin akong tito dahil naaawa lang ako sa iyo at ayokong sabihin ang totoo kaya pinatuloy kitang manatili sa pamilya Ning. Hindi ko inakalang lalo kang naging masama. Sa tingin ko hindi mo na kailangang manatili sa pamilya Ning. Iuwi siya sa sarili niyang pamilya. Wag po, tito, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ayokong bumalik, ayokong maghirap ulit, tito. Wanwan, sumama ka sa tito mo pa uwi. Dalhin ka ng tito mo para magpagamot. Talaga bang tito ko kayo? Tama, mga tanga ang mga tito mo. Hindi namin napansin na ang aking mahal na Wanwan ay nasa harap lang pala namin. Pinahirapan ka namin. Mula ngayon Ning ang apelido mo. Ang Ning ng pamilya Ning sa Jinghai. Wanwan, mapapatawad mo ba ang tito mo? Wanwan, Dalhin mo na si Wanwan pa uwi. Titingnan ko lang siya. dahil si Batang Wanwan ay isang napakalakas na batang babae, espesyal kaming naghanda ng gantimpala para sa mandirigma. Tada! Ito ang regalo ko, gold card para sa world-class na disenyo ng princess dress. Lahat ng princess dress sa buong mundo ay mapupunta kay Wanwan. Ito naman ang sa akin. Gawa ng mga pinakamahuhusay na artisan mula sa iba't ibang panig ng bansa ang mga alahas na ito. Araw-araw pwedeng magpalit-palit ng alahas si Wanwan at hindi mauulit ang suot. Ito ang regalo ko, mga ari-arian sa buong mundo. Sa anumang bansa na puntahan ni Wanwan sa hinaharap, magkakaroon siya ng tahanan. Tito, hindi ba kayo nainitan sa suot ninyo? Talagang matalino ang ating sanggol. Nakilala pa rin niya tayo. Sandali, Wanwan, kanina anong tawag mo sa amin? Tito! Kinikilala mo na kami bilang mga tito. Wanwan, hindi ka ba galit sa mga tito mo? Hindi. Kung wala ang mga tito, hanggang ngayon inaapi pa rin ako ng iba. Gusto na gusto ko ang mga tito. Tito, may isang bagay akong gustong ipagkatiwala sa inyo. Ano yon? Sabihin mo lang sa mga tito mo. Pamilya tayo. Pwede ko pa bang makita si Papa? Mabuti siya sa akin. Siya ang nagpalaki sa akin. Siyempre naman, nagpapasalamat din kami sa kanya. Nagpadala na kami ng tao para dalhin siya sa bagong bahay na titirhan niya. Salamat, Tito.
Hoy, Wanwan, huwag kang maging biased. Si Kuya Tito lang ang hinahalikan. Naghihintay din dito si Tito Pangatlo. Hoy, ang panganay ang siyang ama. Ako dapat ang mauna sa halik. Tito pangalawa, tito pangatlo, bakit parang mga bata pa rin kayo? Kaya nga, dahil mas mature si Kuya Tito, gusto mo bang halikan ulit siya? Tito, hindi rin naman maganda ang lagay mo. Sir Ning, matapos dalhin si Miss Ning Shishi sa ampunan, siya ay inampon ng mag-asawang Liu. Dahil pinalayas na siya sa pamilya Ning, wala na siyang kinalaman sa atin. Ganon din nga po. Papa, nag-ayos si Tito ng malaking bahay para sa'yo. Mula ngayon, wala nang mang-aapi sa atin. Ang ating Wanwan talagang swerte ko. Ngayon, nakita mo na ang tunay mong pamilya. Masaya ako para sa iyo, anak. Papa, ikaw pa rin ang tatay ko, dadalawin kita palagi. Basta masaya ang buhay ng ating Wanwan, gagawin ko ang lahat. Kakaiba, Ning Wanwan, hindi ba't binalik na siya sa pamilya, Ning? Bakit kasama pa rin niya ang kanyang ampon na ama? Shishi, mula ngayon ito na ang tahanan mo. Magpahinga ka muna. Bukas dadaling kita ni Papa sa mall para bumili ng mga bagong damit. Dati, ang mga damit ko ay laging custom made. Anong magandang damit ang makukuha sa mall? Talaga, salamat Papa. Kakakarating ko lang dito. Kailangan kong magpakabait muna. Sir Ning, ang mall na binili ninyo para sa panganay na ma'am ay na-acquire na. Kailangan na lang po ng pirma ninyo. Tito, mauna na po kayo. Papadalang kita ng kasama. Huwag. Ayokong malaman ng iba na ako ay isang Ning. Baka wala nang makipaglaro sa akin. Mauna na po kayo, Tito. Ang talino mo talaga. Sige, mag-shopping ka muna sa mall. Kung may gusto kang bilhin, gamitin mo ang card ko. Sundan ninyo ang panganay na ma'am. Ipaalam agad sa akin kung may mangyari. Sige po. Ito ay high-end luxury brand store. Hindi kami nagsiserve ng pulubi. Ang galing mo, ate. Paano mo nalaman? Dati wala akong pera. Ang suot mo mula ulo hanggang paa hindi aabot sa 100 piso. Gusto mo pang mamasyal sa tindahan namin? Huwag kang mag-ambisyon. Sinasabi ng lahat, ang customer ay parang Diyos. Kahit na isang pulubi, may karapatan ding mamili, di ba? Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Sige, umalis ka na dyan. Bakit ako aalis? Nandito ako para bumili. Hoy, tatay! Ang pinakamalaking pamilya sa Jinhai ang mga Ning. May mga balita ba kamakailan na kumakalat tungkol sa kanila? Ang pamilya Ning... Wala namang gaanong balita. Parang palagi nilang hinahanap yung nawawalang pamangking babae. Si Ning Wanwan. Kung mahahanap ang binibini, kung mahahanap siya, siguradong may malaking balitang lalabas. Baka naman, si Ning Wanwan ay hindi talaga... Sa murang edad na ito, natututo ng maging makulit at mapilit. Shishi, anak, huwag mong tularan yan. Huy, Ning Wanwan, hindi ka ba ang binibini? Bakit ganyan pa rin ang suot mong mga basura? Baka naman pinalayas ka. Kaibigan mo ba siya? Tatay, hindi ako makikipagkaibigan sa ganyang pobre. Ning Shishi, bakit hanggang ngayon ay wala ka pa ring modo? Sa'yo, hindi kailangan ng modo. Tatay, tulad naming mga binibini, hindi dapat nakikipaglaro sa ganyang maruming bata. Di ba? Tama. Baka kasi ibaba nito ang aming estado. Ginoo, kayo po ang bumibili para sa binibini. Tuloy po kayo. Ning Wanwan, nakikita mo, ito ang pagkakaiba mo at ng prinsesa kong ito. Ning Shishi! Sabi ng tito ko, sakit ang pagiging mayabang, kailangang gamutin. Tatay, ayokong makipagsabayan sa isang pulubi. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Wala kang karapatang basta-basta na paalisin ang mga bisita at hindi ako pulubi. Tindahan ito ng iba. Mas mabuti pang umalis ka ng maayos. Ikaw, Ning Wanwan, maghintay ka lang. Galawin ng basta-basta ang mga damit dito. Walang ganyang patakaran. Inilagay ang mga damit para lang sa atin pumili, di ba? Kung may pera ka, papiliin din kita. Kung ako ikaw, yung ilang barya lang na dala mo, hindi ka nga makakapag-shake-shake dito. Maganda kaya ako kapag suot ko to? Sabi nga nila, ang tao ay nabibihisan. Pero sa tingin ko, young miss, maganda ka talaga mula pat bata. Lalo pang gumaganda ang damit kapag suot mo. Siyempre naman, lumaki akong spoiled. Hindi tulad ng iba, batang lansangan. Ang pagkakaiba ng pagpapalaki sa hirap at ginhawa, halata na agad, di ba? Bakit siya pwedeng hawakan ng basta-basta ang mga damit dito? Ako hindi! Pasensya na, iba-iba ang serbisyo namin depende sa klase ng bisita. Gusto mo yung bestidang yan? Dapat tingnan mo muna kung kaya mo ba itong bilhin.
Ito ang pinakamataas na uri ng Diamond Black Gold card sa buong mundo. Titingnan ko kung gaano kamahal ang bestidang ito. Yung card, hindi pa natin alam kung totoo ba yung card na yan. Kung totoo ba, swipein mo lang, malalaman mo na. Talagang di ka titigil hanggat di mo nakikita ang katotohanan. Kung totoo yung card na yan, palitan ko apelyido ko at gagawin kong kapangalan mo. 1 0, 2, 3, 4, 10 0, 10 bilyon ang laman ng card na ito. Ito, totoo pala tong card na ito. Ate, pwede na ba akong tumingin-tingin ng mga damit? Siyempre naman, tingnan mo lang ng tingnan. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Shishi. Paano nagkaroon ng ganito karaming pera ang batang to? Hindi pwedeng... Siguro anak ng mayaman yan. Nagdadamit lang ng simple. Kung totoong mayaman siya, paano siya magsusuot ng mga damit na napakamura? Ninakaw niya yan sa iba. Tama ka nga. Papa, tignan mo yung itsura niya kanina. Inapi-api niya ako dati. Ano, sa murang edad, masama na ang ugali? Hintayin mo, papagalitan ko yan. Ate, magkano po itong bestida? 10,000. Ano, 10,000? Ate, meron po ba kayong bestidang mga 1,000 lang ang halaga? Dito kahit pinakamura, libo-libo pa rin. Ganun talaga ang mahirap. Walang alam. Ito ang pinakamalaking tindahan ng damit pambata sa buong mall. Sa tingin ko, lumabas ka na lang at tumungo sa kanan. Dun may mga nagtitinda sa bangketa. Ning Shishi, bakit parang sunod-sunuran ka sa akin? Saan man ako pumunta, sumusunod ka? Akala mo ba gusto kong makasama ka sa isang tindahan? Ate, gusto kong isukat itong bestida. Papa, gusto ko rin ito. Pero itong bestida, isa lang ang stock namin. Ning Shishi, unahan lang yan. Di ba yan ang itinuro sa'yo ng guro? Ang papa ko ay isang malaking negosyante sa real estate. Ang boss ng Liu Corporation. Huwag mo akong gagalitin. Kung hindi, magdudusa ka. Ning Shishi, naalala ko, sabi ng tito ko, galing ka sa orphanage. Paano ka biglang nagkaroon ng papa? Ning Shishi, dapat maging magalang ka. Ay, Ning Wanwan, ang clumsy mo naman. Nasira mo na ang bestida. Ikaw ang humatak sa akin, kaya nasira. Ay naku, ito ang pinakabagong fashion showpiece mula Paris. Nagkakahalaga ito ng 1 milyon. Kailangan ninyong bayaran ito ng buo. Ning Wanwan, 1 milyong piso ang halaga ng bestidang ito. Hindi mo naman talaga kayang bilhin yan, di ba? Anak. Siyempre naman, ganito na lang. Bata, bibigyan kita ng paraan. Ikaw, ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak kong babae. Kung ganoon, tutulungan ka ng tiyuhin mong bayaran ang bestidang ito. Ning Wanwan, narinig mo ba? Ang tatay ko ay pinapatawad ka sa akin. Hindi mo rin naman gustong mapunta sa presinto, di ba? Nakita mo rin naman kanina, ako ang unang nakakuha ng bestidang ito. Si Ning Shishi ang sumugod ng kusa. Ano naman ngayon? Ngayon, nasa kamay ng sino ang bestida, siya ang may kasalanan. Ning Shishi, maari bang maging makatwiran ka? Dahil sinabi mo nang bibilhin ito, ang bestidang ito ay dapat mong bayaran ng buo. Hindi ako ang may kasalanan, bakit ako magbabayad? Ayoko. Hindi ba't binigyan na kita ng solusyon? Kung wala kang pera, magmadali ka. Ang mga mahihirap ngayon magaling lang magkunwari. Ang pinakawalang kwentang bagay sa inyo ay ang inyong dangal. Hindi ganon. Lahat tayo ay nagtatrabaho ng pagod para kumita. Bakit natin dinudusta ang iba? Tatay, wag mo nang patagalin ang usapan sa kanya. Kung hindi siya makakabayad, ipakulong mo na siya. Mayroon ka namang black card, magbayad ka gamit iyon. Ako! Anong hinihintay mo? Dakpin mo siya! Boss Ning, dali pumunta ka rito, inaapi ang panganay na dalaga. Ayoko nga mahuli. Ipapaliwanag ko na lang kay Tito mamaya. Gamitin mo na lang ang card ko. Hindi ako natatakot. Ayoko lang talaga makipag-away sa taong hindi marunong rumespeto. Paano kaya hindi gumana? Ning Wanwan, ang kahihiyan mo naman. Akala ko ba mayayaman kayo? Anak mayaman ka pala. Peking card lang pala ang dala mo, manloloko. Hindi pwede yon, peking card ang binigay mo sa akin. Imposible. Card ni Tito to. Paano naging peke? Subukan mo ulit. Anong subukan ulit? Babayaran mo ang lahat ng nasira. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis, sino ang huhulihin? Sir Ning, nandito po kayo? Pinagbibidahan ang mga bisita, ganito ba ang serbisyo ninyo? Pakinggan ninyo po ako. Nasira po ng batang ito ang mga damit namin. Tapos peking card ang binigay sa akin. Kaya nagalit ako at Sinabi mo bang peking card ang akin? card ninyo po ba ito? Bakit nasa bata? Tito, huwag mong kalimutan. Kailangan kong magtago ng identidad. Nandito pa si Ning Shishi. Ay, kayo po ba ang pinakasikat na negosyante? Sa gintong lipunan ng Jinghai, matagal ko na po kayong kilala.
Kung alam ko lang na kamag-anak mo siya, hindi ko gagawin yon. Hindi siya kamag-anak ko. Sabi ko na nga ba, si Ning Wanwan na young prom, di paano siya magiging anak na babae ng pamilya Ning? Yung card mo, Dahil, naawa sa akin si Ginong Ning at abala siya, kaya binigay niya sa akin ang card niya para bumili ng ilang bagong damit. Nakakatakot talaga. Akala ko nakasagasa ako ng taong hindi dapat galitin. Kahit hindi siya miyembro ng pamilya Ning, hindi mo dapat tratuhin ng gano'n ang isang bata. Huwag mong isipin na dahil nagbebenta ka ng mamahaling gamit dito, ay mamahalin ka na rin. Oo. Tama po kayo, Ginong Ning. Ayokong bumili sa tindahang hindi marunong rumespeto sa mga customer ng damit. Sige, ipapa-blacklist ko sila at hindi na sila papayagang magbukas dito sa mall. Talagang wala na tayong pag-asa ngayon. Ning Wanwan, hindi ako naniniwalang laging may tatapong magtatanggol sa'yo. Wanwan, hintayin mo ako. Wanwan, bakit hindi mo sinama si tito mo sa pamimili? Mahina ang katawan ng kuya mo. Pagod na sa pagbitbit ng mga bag. Ning Yujue, huwag kang magsasamantala para mambola sa akin. Pero kuya, base sa medical report mo, kailangan mo talagang mag-ehersisyo. Kaya sa mga susunod din na yung mga gawaing pag-shopping kasama si Wanwan sa amin ng mga bata ipaubayan nyo. Hoy, kayong dalawa gusto nyo bang masaktan? Wanwan, ang selfish ng tito mo. Inagaw pa ang buong araw ng ating Wanwan. Tama ba ako, Wanwan? Wanwan, sa tingin ko pareho silang hindi pa mature. Kaya nga bukas, si Wanwan ay dapat sumama sa akin. Tama na, Tito. Hindi naman walang ginagawa si Wanwan. May mga bagay din siyang kailangang gawin. Kahit may kailangang gawin si Wanwan, sino ang may lakas ng loob na pagtrabahuhin ng Wanwan namin? Anong nangyari? May nambuli na naman ba sa'yo? Sabihin mo sa tito. Gagamitin ko agad ang lahat ng koneksyon ko para mahuling yung tao. Tito, kailangan pa pumunta ni Wanwan sa kindergarten para magklase. Ayan, nakalimutan ko. Papag-ayusin ko agad yan. Para sa ating Wanwan, kukunin natin ang pinakamagagaling na guro. Aayusin ko na rin ang seguridad. Sandali, wala pong kailangan si Wanwan. Hindi mo ba gusto ang kindergarten na ito? Magpapagawa ako ng isang gusali na kindergarten para lang sa'yo. Ayos ba? Tito, ang simple at payapang buhay ang tunay na buhay. Gusto lang ni Wanwan na tulad lang ng dati. Tito, kahit marami tayong pera, hindi dapat ganon kagastos. Talagang pamangkin ako ni Ning Yujue. Alam mo pang magtipid para sa tito mo. Tito, yung dating guro ni Wanwan, nandyan pa ba sa kindergarten? Huwag kang mag-alala. Hindi siya karapat-dapat maging guro. Pinaalis ko na siya. Mabuti naman, para walang sino man ang makakaalam ng tunay kong pagkatao. At huwag niyo ring sasabihin, Tito. Sige, susundin namin ang gusto ni Wanwan. Maaga na, maghilamos ka na at matulog. Bukas ng umaga, ihahatid ka namin sa kindergarten. Tito, pasukan na ni Wanwan. Palam, Tito. Wanwan, Hawak-hawak mo ko, Tito. Paano na ako makakapasok? papasok na sa kinder si Wanwan. Kaya pa siyo, Kuya. Papasukin mo na si Wanwan. Wanwan, sa kindergarten. Tandaan, makinig ka sa guro. Huwag kang magiyak o magtantrums dahil lang ayaw mong iwan si Tito. Nauunawaan mo? Opo, Tito. Naiintindihan ko. Wanwan. Kahit na ayaw mong iwan si tito, kailangan mong maging mabait at hindi mag-alala ang mga tito mo. Huwag mong ipag-alala si tito, ha? Kahit na mag-inarte ka o mag-tantrums ka, si Tito ipapasok ka pa rin ni Tito sa eskwelahan. Tito, hawak-hawak mo ko. Paano na ako makakapunta sa eskwelahan? Alis na ako, Tito. Sandali lang, Wanwan. Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, sabihin mo agad kay tito. Nandito lang kami ni tito para sa'yo. Sige, Tito. Sir Ning, magsisimula na ang pagpupulong. Ipagpaliban muna ang pagpupulong. Sandali lang. Wanwan, Ano na naman? bilang isang bata, dapat pantay-pantay ang pagmamahal mo. Huwag mong kakis lang si Tito, tapos hindi si Kuya at si Tito. Wanwan, tandaan mo Wanwan, ikaw ang prinsesa ng pamilya Ning. Kahit nasa kindergarten ka, walang sino mang pwedeng mangapi sa'yo. Kapag may mangapi sa'yo, sabihin mo sa amin ni Tito, tutulungan ka namin. Magpadala ka ng tao para bantayan si Wanwan. Kapag may nangyari sa kanya, pananagutan mo yan. Opo. Nako, bakit may cake tayo ngayon? Shishi. Ikaw na naman sinungaling.
Kung hindi lang sinabi ni Shishi na isa ka lang palang mahirap na binibigyan ng tulong ng pamilya Ning, naloko pa sana kami. Hindi ako mahirap at hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Kung hindi dahil sa'yo, nung umuwi ako, hindi ako pagagalitan ng nanay ko. Galing ito sa bahay ni Shishi. Hindi mo to karapat dapat kainin. Huwag kayong masyado. Bitawan mo. Ano ba? Bitawan mo ako. Gusto mo ba? Lumuhod ka at dilaan mo. Ning Shishi, huwag mong kalimutan, ang pamilya Ning ang nasa likod ko. Akala mo talaga importante ka kung hindi dahil sa'yo nasira ba ang relasyon ko sa tito ko? Ning Shishi, ano na naman ang ginagawa mo? Guro, bakit mo tinutulungan ang pulubi? Anong pulubi? Hindi siya... Guro, niloloko lang niya kami dati. Nakita mismo ni Shishi. Pulubi lang siya na tinutulungan ng pamilya Ning. Hindi siya ang tunay na anak ng pamilya Ning? Eh sino? Ewan, pero si Shishi ngayon anak na siya ng lease real estate. Ay, sabi ko na nga ba, ang ating Shishi mukhang mayaman talaga. Kahit saan, siya ang tunay na anak, Wanwan. Mag-sorry ka kaagad kay Shishi. Hindi ako magsasorry sa ganyang tao. Ika, Wag na po, Guro. Matapang ang pride ni Ning Wanwan. Alam mo naman yan, ang daming arte ng mahirap. pababayaan kita ngayon. Bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Siguro may mga bata na ang alam na ito, ang ating kindergarten ay magkakaroon ng variety show. May mga batang gustong sumali. Marunong magpiano si Shishi. Tama, dati pumunta ako sa bahay nila at nakita kong marami siyang tropeyo. Talaga, ang galing talaga ng ating Shishi. Bakit hindi siya tumugtog para sa ating lahat? Swerte kayo. Ngayon, ipapakita ng dalagita ang kanyang galing. Para makita rin ang pagkakaiba namin. Pangit na sisiw. Talagang si Shishi, ang galing niyang magpiano. Hindi pa ito kasing galing ng lola sa kapitbahay. Ning Wanwan, anong bulong-bulong mo dyan? Sabi ni Ning Wanwan, mas magaling pa siya sa'yo. Ang pagtugtog ko ng piano ay direktang tinuruan ni Master Haley. Ako ang champion sa Youth Division taon-taon. Bakit mo nasabing hindi magaling ang pagtugtog ko? Ayon kay Lola Lee sa kapitbahay, dapat natural na nakakurba ang mga daliri sa pagpiano at gamitin ang dulo ng daliri sa pagpindot. Pero ang mga kamay mo ay sobrang tigas. For Elise ang tinugtog mo kanina. 'Di ba? Dapat ay nasa C major, hindi D. Bakit parang marunong si Ning Wanwan? Sabi ko na nga ba kakaiba ang pagpiano ni Ning Shishi. Nagkamali pala siya. Huwag kang magsinungaling. Kung magaling ka, ikaw na. Ang piano ko, kapitbahay ko ang nagturo. Si Lola Lee ang nagturo sa akin. Kahit hindi siya sikat na guro, pero siguradong mas magaling siya kaysa sa guro na sinasabi mo. Marunong talagang magpiano si Ning Wanwan. Ang galing pa niyang tumugtog. Itong si Ning Wanwan, hindi ba anak ng mahirap? Paano siya natutong magpiano? Ano ba yung tinugtog mo? Kalat-kalat! Kayong mga walang alam lang ang magsasabing maganda yan. Ning Shishi, ganun ba kahirap para sa'yo na aminin na mas magaling ako? Gusto mong kilalanin kita? Sige, kung kaya mo, hamunin mo ako. Ang mananalo, siya ang sasali sa party. Payag ka? Hamunin mo lang. Ning Wanwan, maghanda kang matalo sa akin. Tito, nakauwi na ako. Umuwi ka na, Wanwan. Kamusta? Kanina may nang-api ba sa'yo? Wala naman, mababait naman lahat. Teka muna, Wanwan. Bakit nasugatan ng kamay mo? Kanina kasi nagpaligsahan sa pagpipiano, nadulas lang. Piano. Marunong ka ring magpiano? Sabi nga nila, kamukha ng tiyuhin ang pamangkin. Para sa akin, si Wanwan ang pinakakatulad ko. Punong-puno ng talento sa sining. Marunong din po ba kayong magpiano, Tito? Ang tito mo hindi lang marunong magpiano, 3 taon pa lang marami ng awards. At ngayon, nagpe-perform na sa Vienna. Tito, ang galing mo naman! Hanga ka na ba sa tito mo? Isa siya sa pinakamagagaling na pianist. Hanga ka na ba sa tito mo? Eh, sino-sino pa yung ibang magagaling na pianist? Sino po sila? Siya ang guru ko. Napakagaling niyang babae. Tito, pwede mo ba akong turuan ng piano, Tito? Gusto rin ni Wanwan na mag-perform sa party. Pero may bayad ang pagtuturo ko, ha, tito. Hoy Ning Yujue, Ang daya mo. tao ka ba? Ginagamit mo yan para lang makahingi ng halik kay Wanwan? Kasalanan ninyo yan. Noong bata pa kayo, puro aral lang ang inatupag ninyo, hindi pagpapractice ng piano.
1-1, tara na. Samahan mo ang iyong mga tito sa pagpapractice ng piano. Hoy, ako ang magtuturo kay 1-1 ng piano. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Kung wala kami sa tabi, paano kung siraan mo kami kay 1-1? Tigilan nyo na yan. Turuan mo na si Wanwan ng piano. Magpo-post pa naman ako ng litrato sa social media. Halika, anak, tugtugin mo nga ang iyong mga tito. Kuya, parang ang paraan ng pagtugtog ni Wanwan ay katulad ng kay Bunso. Kahit hindi ako eksperto, ganun din ang pakiramdam ko. 1-1, sino ang nagturo sa'yo ng piano? Si Lola Lee mula sa kabilang bahay ang nagturo sa akin. Bakit parang katulad ng paraan ng guro ko? Tito, hindi ba maganda ang pagtugtog ko? Siyempre naman hindi. 1-1, napakagaling mo. Kuya, napakahalaga ng mga kamay ni 1-1. Kumuha tayo ng insurance para sa kanya. Ano sa tingin mo? Tito, ang OA mo naman! Dapat ang pinakamagandang insurance ang gamitin. Tatawagan ko na ang tao para asikasuhin ito. Nandito na si 1-1. Tuloy-tuloy lang ang ensayo natin. Sikapin nating magpabango sa laban bukas at magpakitang gilas. Huwag kang kabahan sa laban ngayong araw. Mahal kong 1-1, maglaro ka lang ng normal at talunin mo na silang lahat. Hindi ako sasayangin ang tiwala mo sa akin. Maliit na bata, malaki ang pangarap. Halika, dalhin mo ang sheet music at pumasok ka na. Ning Wanwan, hindi mo talaga akalaing matatalo mo ako, di ba? Basta alam mo yan. Ning Shishibruha ka ba? Laging nanunulak! Ikaw ang mayabang, Ning Wanwan, habang buhay, hindi mo ako matatalo. Ning Shishe, bakit pa lagi kang nakikipagkompetensya sa iba? Dahil kung hindi dahil sa'yo, ako pa rin ang babaeng heiress ng pamilya Ning. Kahit na ikaw ang babaeng heiress ng pamilya Ning, totoo namang mas magaling ako sa'yo sa pagtugtog ng piano. Ikaw, Ning Wanwan, ayaw kita. Ay pareho pala tayo, ayaw din kita. Ning Wanwan, tingnan natin kung paano ka magtugtog mamaya. Magaling ang pagtugtog. Susunod, pakisalubong natin si Ning 1-1 para sa kanyang pagtatanghal sa piano. Yung sheet music ko! Ning Wanwan, bakit hindi ka pa nagsisimula? Hindi kaya natatakot ka? Akala ko pa naman magaling siya. Nakakahiya talaga. Paano nangyari yon? Sinira ko naman ang kanyang sheet music. Paano niya pa nagawa? Ang bata ay may likas na talino sa pagtugtog ng piano. Ikaw si Ning Wanwan, tama ba? Kanina, napansin kong tumigil ka sa entablado. May dahilan ba? Kasi may sinira sa sheet music ko. Isang maliit na kompetisyon lang naman ito. Meron pa palang gumawa ng kalokohan sa sheet music mo. Sabi ng tito ko, sa kompetisyon hindi ang proseso ang mahalaga, kundi ang resulta. Mabait kang bata. Ikaw ang kauna-unahang bata na nakita kong nakapagtugtog ng walang sheet music. Dahil lamang sa bagay na iyon, panalo ka na sa kompetisyon. Sa'yo na ang karapatan para sa gabi ng pagtatanghal. Paano pwedeng mangyari yon? Wala nga siyang sheet music! Tama, wala nga siyang sheet music. Kung hindi sa kanya, kanino pa ibibigay? Salamat po, Guro. Tumigil ka, Ning Wanwan, huwag kang masyadong magyabang. Ngayong pagkakataon, aksidente lang yan. Noon, aksidente. Ngayon, aksidente rin. Ang buhay mo ba puro aksidente na lang? Ning Wanwan? Hindi na ako tulad ng dati na basta na lang inaapi ninyo. Shishi anak, wag mo nang pansinin yang ampong yan. Isang bagay na hindi karapat-dapat sa entablado. Guro, hindi mo rin gusto si Wanwan, di ba? Ayaw kong tumugtog siya sa entablado. Pero ano pa ba ang magagawa natin? Yung palabas na ito ang eskwelahan ay inimbitahan ang isang world-class na master na si Guro Ani. Sabi nila, ang mga batang mapipili niya ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ang pinaka-importante, yung 3 importanteng tao mula sa pamilya Ning ay darating din. Hindi pwede, ako lang ang dapat na mag-perform sa entablado. Kung mapansin ako ng master, baka sakaling ako'y kunin ulit nila pabalik sa bahay. May paraan ako, sundin mo lang ang sasabihin ko. Pero, Guro, ang tatay ko ay shareholder ng eskwelahang ito. Kung hindi mo ako susundin, papaalisin kita sa trabaho. anong problema mo? Sabihin mo lang sa guro. Umuwi na si 1-1. Kumusta ang paligsahan? Huy, para sa akin, si 1-1 ang pinakamagaling. Hindi kailangan ng pagkilala ng iba.
Panalo ako! Sabi ko na nga ba, ang ating 1-1 ay talagang kaya. Siyempre naman, tingnan mo kung kaninong pamangkin. Malapit nang mag-perform si 1-1 sa entablado. Hindi pwedeng maging pabaya. Dapat talagang maging kahanga-hanga ang paglabas niya. Tito, anong ginagawa ninyo? Puntahan nyo ang pinakamagaling na makeup artist sa buong mundo para sa akin at dalhin nyo rito. Kunin niyo ang inihanda ko para kay 1-1 na limited edition gown. Kunin nyo rin ang mga alahas at ginto. Na inihanda ko para kay 1-1 para gamitin niya bilang accessories. Opo, pasensya na po, Binibini. Ngayong araw na ito, kapag umakyat sa entablado si Ning Wanwan, hindi ba't magiging prinsesa na siya ng kindergarten? Sa tingin ko, hindi papayag si Shishi na ganun lang yun. Tama ang hula nyo. Ang prinsesa sa kindergarten ay ako lang ang dapat. Wow, Shishi, ang ganda-ganda mo ngayon. Totoo, mukha talagang prinsesa. Gaya ni Shishi. Nakita niyo ba si Ning Wanwan? Wala pa. Kapag nakita kanyang napakaganda mo, malamang hindi na siya magpapakita. Takot na takot. Paano kung talagang dumating siya? Oo nga. Sabi ng tatay ko, mga importanteng tao ang dadalo ngayon. Ano naman, narito rin ang tatay ko ngayon. Siya ay isang shareholder ng paaralan. Walang may lakas ng loob na guluhin ako. Tingnan nyo, si Ning Wanwan ba yun? Ang ganda ng princess dress na yon. Yung pulang ribbon sa ulo niya, mukhang mahal yan. Hindi pa nga sigurado kung hiniram lang yan. Huwag nyo nang kalimutan. Yung ugali niya, mahilig yan magpakitang tao. Tama ka dyan? Shishi ngayon? May paraan ka bang ipahiya siya ngayon? Hintayin mo na lang. Guro, ano yon? Kailangan ko ng maganda para sa performance ko. Sandali lang, dito ka na lang magpipiano. Bakit? Backstage ito eh. Di nila ako makikita. Paano na yung performance ko? Okay lang yan. Mamaya, etong stage, iaangat to para mas mysterious. Listen ha, kahit anong mangyari mamaya, huwag kang lalabas. Narinig mo? Kasi ang mga bisita natin ngayon ay mga importanteng tao talaga. Kaya huwag mong sirain ang reputasyon ng ating paaralan dahil sa'yo. Alam mo? Opo. Mga departamento maghanda. Piano, simulan na. Magsisimula na ngayon. Kakaiba. Bakit hindi pa umaangat ang entablado? Ning Wanwan, hindi mo ako kailanman matatalo. Ayos, talagang anak ko, ang galing talaga magpiano. Anak, napanood mo na ba ang mga performance ko? Pakiramdam ko ang iyong paraan ng pagtugtog ay katulad ng sa akin. May talino ka. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa aking performance. Ako si Ning Shishi mula sa Section A. Ako ang tumugtog ng piano kanina. Bakit si Ning Shishi? Tama. Gustong-gusto ko ang mga pagtatanghal ni Guro Ani. Hindi. Tumahimik ka at huwag kang kikilos. Matagal na akong hindi nakakita ng pianistang napakagaling tulad mo. Sayang, noong huli kong makita ang isang batang may ganoong talino ay nagkataon lang. Kung ganon, may interes ka bang maging aking estudyante? Ayos yan. Kung ang anak ko ay mag-aaral ng musika sa'yo, ang kinabukasan niya ay walang hanggan, di ba? Kung ganon, batang Ning Shishi, ikaw na. 1-1. Tito na ang bahala sa'yo. Ikaw ba, yan? Nasaan si 1-1? Yujue, sinabi mo ba sa akin sa telepono? Ito ang iyong pamangking babae. Hindi talaga siya. Ang piano na tinugtog niya, talagang may estilo ko noong araw. Sigurado ka ba, ang pianong ito ba ay iyong tinugtog? Ning, Sir Ning. Tito, nagsabuatan sila para lokohin ako. Ako ang tumugtog ng pianong iyon, hindi si Ning Shishi. si Ning Wanwan ay iyong pamangking babae. Hindi ba sinabi ni Shishi? Siya lamang ay isang batang tinutulungan ninyo? Ayaw ni Wanwan na ipakilala ang kanyang pagkatao kaya hinayaan namin siya. Kayo pa ang at walang kamalay-malay, sobrang inapi siya. Lahat ay, si Ning Shishi ang nagbanta sa akin para gawin ito. Hindi ito ang aking problema. Wala kang kahit kaunting pagiging guro. Sa tingin ko, hindi ka dapat maging guro. Lumayas ka na. Kahit na kayo ay mga tao ng pamilya Ning, hindi dapat kayong maging walang pag-iisip. Manirang puri sa aking anak na babae. Ang nasa entablado kanina ay ang aking anak na babae. Wanwan, Lalali, paano ka nandito? sabi ko, ang piano na tinugtog ng taong ito,
ay napakapamilyar. Ako ang nagpalaki kay Wanwan. Ngunit nagsinungaling ka na ikaw ang tumugtog. Talagang nakakatawa. Binigyan kita ng maraming beses ng pagkakataong magbago, ngunit palagi kang matigas ang ulo. Sa tingin ko ang Jinghai, hindi mo na kailangang manatili. Tito, hindi ganito. Gusto ko lang bumalik sa inyo. Tama na, dadalhin kita pabalik sa pamilya Ning. Ang pinakamaling desisyon namin. Mag-isip ka na lang mag-isa. Wanwan, umuwi na tayo. Hoy, sabihin ninyo, kung mag-isa si Wanwan dito, baka mabagot siya. Nakita ko siyang naupo doon ng buong umaga. Kuya o kaya bigyan natin si Wanwan ng kalaro. Ang anak ng kuya mo, maganda rin si Susu bilang opsyon. Si Susu? Sobrang spoiled ng nanay niya kaya malaki ang ugali. Natatakot ako baka sa bandang huli. Kuya, magkikita-kita naman tayo palagi. Kailangan din ninyong magkasundo at saka baka sakaling maimpluwensyahan siya ni Wanwan. Wanwan, halika rito sa tito mo. Ano po ang utos niyo, Boss Ning? Maliit na bata, matalino namang magsalita. Papuntahin ko si Susu, ang pinsan mo, para makipaglaro sa'yo, okay ba? Sino si Susu? Anak siya ng tito mo. Totoo ba yan? Maraming chismis ang sinabi sa akin ni Tito at wala akong makausap tungkol doon. Maghahanda ako ng regalo para sa kanya. Kayong dalawa, wala ba kayong itinuturong maganda? Hindi ba't napagkasunduan nating hindi ibubunyag si Tito? Traidor ka? Mamaya pag nakita mo ang ate mo, ibigay mo sa kanya ang isa sa mga ito. Naiintindihan mo ba? Kanina pa ay pumapayag ka naman. Huwag kang mag-inarte sa akin. Bakit ko ibibigay sa kanya? Lahat ito ay akin. Pinsan, Umalis ka, nakakainis ka. Pasensya na, Wanwan. Ganyan talaga ang ugali ng kapatid mo. Kasalanan ko na sobrahan ko siya sa pag-spoil. okay lang. Una kong ayusin ang regalo ng kapatid ko. Pagkatapos, sasamahan ko siya. Ang bait mo, Wanwan. Sige, go na. Ning Susu, ngayon hindi ka na ang tanging prinsesa mo sa bahay. Nung nakaraan hindi mo ba nakita ang tatay mo at ang tiyo mo kung paano sila tumingin kay Ning Wanwan? Nanay, mali ka. Ako pa rin ang tanging prinsesa sa bahay. Oo, yung manika mo, bakit mo ibinigay sa kanya? Dahil ang tatay mo at ang dalawa niyang kapatid ay hindi na mahal ka. Ning Wanwan suplada. Susuk, tol. Buksan mo ang pinto o sabay tayong lumabas. Maraming chismis ang sinabi sa akin ni Tito. Kailan ba nagsalita sa'yo ang tiyo mo? Minsan lang ba siya yumakap sa'yo? May regalo ako para sa'yo. Sino ang gusto ng mga basura mo? Umalis ka! Mali ang maghagis ng kahit anong bagay sa tao. Huwag kang magkunwari na matanda para pagalitan ako. Kahit hindi ko alam kung saan kita na-offend, ito ay para sa'yo. Magkaibigan na ulit tayo. Sabi ni Mama, wala akong kasalanan. Talagang galing ka sa probinsya, probinsyana. Karapat dapat bang ibigay sa akin ang ganitong basura? Isang probinsyana talaga. Sa taong katulad mo, nahihiya ako na magkapareho tayo ng apelyido. Talagang kapareho nga. Ang tiyuhin ko ay may anak na katulad mo. Isang anak na matigas ang ulo. Nakakalungkot talaga. Ayos, talagang dito ka para agawin ang tatay ko. Sasabihin ko sa'yo, ako lang ang prinsesa sa bahay na ito. Akala mo ba ang tiyuhin ko ay gulay sa palengke? Na kailangang agawan? Pwede bang maging mas mature katulad ko? Kahit ano pa, ilayo mo ang mga gamit mo sa akin. Hindi mo alam kung saan ka nagpagala-gala sa labas nitong mga taon. At kung may dala kang virus. Ngayon, ayaw ko din na ibigay ito sa'yo. Sa katalinuhan mo, hindi mo maintindihan ang aking obra. Ning Wanwan, ikaw... Ate, alam kong hindi mo ako gusto, pero hindi mo kailangang sirain ang manika na ibinigay ko sa'yo. At itulak ako. Anong pinagsasabi mo? Ano ang ginagawa ninyo? Tito, hindi ganun yon. Si Susu. Susu, ayos ka lang ba? Wanwan, anak din ni tito mo si Susu. Paano mo siya nagawang saktan? Hindi totoo yon. Yuheng, alam kong mahal ninyo si Wanwan, pero anak mo rin si Susu. Liu Yuming, paano nangyari si Susu? Wala ka bang konsensya? Noon nilasing mo ako at nilagyan ng gamot. Hindi pa kita pinapatawad. Ako
ako. Sa tingin ko, kayong dalawa dapat mag-artista na lang. Kukunin ko yung Oscar Award ni Third Uncle at ibibigay ko sa inyo. Si Susu sa pamilyang ito ay hindi naman talaga pinapansin. Ngayon bumalik na ang pamangkin mo. May puwang pa ba para sa kanya? Tama na. Susu, ano ba talaga ang nangyari? Gusto ko sanang kunin yung manika para makipaglaro kay ate. Bigla na lang niya akong minura at sinira yung manika. Tatay, natatakot ako. Ang mga batang nagsisinungaling, humahaba ang ilong. Eh kung may ebidensya ka, ipakita mo. Si Wanwan na tangahan siguradong hindi alam na walang CCTV dito. Tito, tingnan na lang natin sa CCTV. 1-1. Sa pintuan ng kwarto ni Susu, dead spot ng CCTV. Ano naman kung dead spot ng CCTV? Doon nga ako tinulak, diretso sa CCTV. Paano? Huling tanong ko sa'yo, ikaw ba talaga ang nagtulak sa 1-1? Hindi, tatay. Tulungan mo ako na tingnan ang CCTV sa ikalawang palapag. Tatay, patawad. Hindi ko sinasadya. Sa wakas, nagsabi ng totoo. Sasabihin ko sa iyo, kahit malaki ang sakop ng CCTV, hindi ito makikita. Ning Wanwan, malaking sinungaling ka. Naglakas loob kang magsinungaling sa akin. Susu, tama na ang pag-aarte mo. Ning Susu, ano ang itinuro ko sa'yo? Bakit mo hinampas ang tao? Nanay, bakit mo ako sinisigawan? Kanina ikaw mismo. Pinahintulutan. Tito, ako ang magpapatunay. Itong tiya, kanina ay nandito lang. Patuloy na nanood sa amin na nag-aaway. Yuheng, kanina akala ko naglalaro lang ang dalawang bata. Tingnan mo, ang bata, napalaki mong walang alam sa pagiging mapagbigay at magalang. Hindi lang ang regalo na ibinigay ni Wanwan, nasira, pinagbuhatan pa ng kamay, ganito ka ba palagi magturo sa bata? Ning Susu, humayo ka at mag-apologize kay Wanwan. Ning Yuheng, napaka-bias mo talaga. Kahit na si Susu ang nag-umpisa ng problema pero si Ning Wanwan ay nanakit din, bakit mo pinoprotektahan ang minamahal mong pamangkin? Kung hindi siya nakipag-away kay Wanwan, sana siya ay hindi nasaktan. Ning Susu, wag mong ipaulit sa akin. Mag-apologize kay Wanwan. Pasensya na. Ano? Hindi ko marinig. Sige, pasensya na. Okay na ba? Mas maayos na ito. Wanwan, tara, kain na tayo, naghihintay lahat para sa'yo. Liu Yueming, noong una, ikaw lang, madalas mong kasama si Susu. Kung hindi mo kayang alagaan siya, hindi ako magkakaproblema kung kukunin ko si Susu. Kung sakaling kunin siya ni Ning Yuheng, talagang palalayasin ako sa pamilya Ning. Mami, nagugutom si Susu. Walang kwenta, puro kapahamakan lang ang dala. Araw-araw, puro problema ang dinadala mo sa akin. Bakit hindi ka lalaki? Kung lalaki ka sana, ganito kaya ang trato sa akin ng pamilya Ning. Paumanhin, nanay, paumanhin. Tito, ano ang kakainin natin ngayon? Baby Wanwan, kahit ano ang gusto mong kainin pwede. Gusto kong kumain ng ice cream. 1-1, hindi maganda sa katawan ang sobrang pagkain ng malamig at baka ka pa magka-cavity. Third uncle, tingnan mo, itinuring ako ni second uncle na parang pasyente niya. Tama, si Wanwan natin. Kahit ano ang gusto niyang kainin, pwede. Hindi ba't si third uncle ay nagpunta sa ibang bansa para mag-shooting kamakailan? Kaya nga, nagdala ako para kay Wanwan ng maraming masarap na pagkain mula roon. Halika, ipakilala natin kay Miss. Ito ay mula sa Alps, bukal na nagmula, ginawang snow lotus ng Tian Shan. Ito ay mula sa Hokkaido, Wagyu na inilipat dito sa pamamagitan ng eroplano. At si Third Young Master, hindi nakalimutan ang dessert para sa Young Miss, ang pinakabihirang sa mundo, puting caviar ice cream. Bagamat si second uncle ay medyo konserbatibo, pero ang ice cream ay huwag sanang kainin ng sobra. Opo. Ang dami at sarap ng mga pagkain ngayon. Bago pa kami dumating, nagsimula na pala kayo. Bakit tahimik ang lahat? May nasabi ba akong mali? Mukhang hindi mataas ang EQ ni ate, pero mataas naman ang kamalayan niya. Yujo, Ice cream, Papa. Naglaan ka pa pala para sa akin ng paborito kong ice cream. ito ay para kay Wanwan. Nakita mo ang nakatatanda, hindi ka man lang bumati. Nakalimutan mo na ba ang leksyon kanina? Anong nangyari kanina? Kanina tinulak ni Susu si Wanwan. Pinagalitan ko na siya. Ano? Kuya, ang ugali ni Susu, kailangan mong tulungan siyang magbago. Tito, kakakilala ko pa lang dito sa bahay, hindi pa siguro sanay si Susu. Huwag mo na siyang pagalitan pa. Ang galing mo, Wanwan. Napakabait at responsable mong bata. Oo nga, si Wanwan ang paboritong pamangkin ng mga tiyuhin niya. Kuya, pangalawa, pangatlo.
Mga paborito rin ninyo si Wanwan. Nanay, masakit po. Kumain muna tayo. Kuya, naisip ko, hindi pa natin siya na ipapakilala sa pamilya. Kung sakali magkaroon tayo ng salo-salo sa linggong ito. Para naman, Makilala si Wanwan ng buong pamilya at masanay sila sa isa't isa. Wanwan, gusto mo bang makipaglaro sa ibang mga bata? Sige po, gusto ko po talaga yung masaya at maraming tao. Sige. Kung gayon, ihahanda ko para sa'yo ang pinakamagandang damit sa buong mundo. Salamat po, Tio. Ang alam mo lang kumain. Anak ka naman ni Ning Yuheng, mas malapit ka kaysa sa pamangkin. Pero ngayon, ang atensyon nila ay kay Ning Wanwan na nakatutok. Hindi ka ba naiinggit? Ako, Anak ka ng tatay mo, handa ka bang hayaang maagaw ang pagmamahal na para sa'yo? hindi ako pinapansin ninyo. Ano na naman, anak ko? Hindi ako pinapansin ninyo. Nandito ako anak, pinapansin ka ng mami. Ayaw ko, hindi ko papayagan na makipag-usap kayo kay Ning Wanwan. Ayaw ko ng kapatid. Susu, kung ayaw mong kumain, umalis ka na. Sino ba ang nag-utos na mag-arte ka dito? Ayaw ko talaga, ayaw ko. Yuheng, anong gagawin mo? Si Wanwan ay ate mo. Kung ganito ang pagtrato mo sa kanya, hindi ka rin dapat manatili dito sa hinaharap. Hindi, Daddy. Alam kong hindi ako gusto ninyo, pero sobra naman ang pagtrato ninyo. Si Susu ay pamangkin ninyo rin. Siya rin ay anak na dala ko sa loob ng 10 buwan at ipinanganak. Daddy, wag mo akong paalisin. Tito, si Susu ay medyo kawawa rin. Huwag mo na siyang paalisin. Wanwan, Susu, kung magiging kalahati lang siya ng pagiging responsable mo, masaya na ako. Mula ngayon, bawasan mo ang iyong pagiging mainitin ng ulo, makipag-ayos kang mabuti sa ate mo. Naiintindihan mo ba? Huwag ka nang umiyak, Susu. Mula ngayon, magiging magkapatid na tayong mabuti. tara na, maglaro tayo ng video games sa Tiyuhin. Hoy, nakasama mo si Wanwan buong araw. Ngayon, ako naman. Hoy. Sumama kayo sa hapunan ng pamilya. Ipapaghanda ko ng damit si Susu. Kailangan na niyang matuto ng tamang asal. Mamaya pauwiin ko kayo ng driver. Nakikita mo anak ka pa rin niya, hindi ka niya pahihirapan. Ang pagmamahal kailangan mong ipaglaban. Binibining Susu. Ito ang mga damit na ipinapaghanda sa iyo ni Jining. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Ang corny nito. Masyadong mabulaklak ito. Hindi bagay sa akin ito. Anong klaseng mga damit ba ang dinala ninyo? Wala ni isa ang gusto ko. Ginang tingnan ninyo ito. Kung ayaw ng binibini, palitan mo na lang. Anong pakialam mo? Hoy, halika rito. Ano po ang gusto ninyong ipagawa, Binibini? Patingin nga nito. Ito po ay para kay Jining. Espesyal na inihanda para kay Binibining Wanwan. Binigay ni tatay ang napakagandang bestidang ito kay Ning Wanwan. Ngayon, akin na ito. Binibining Susu, huwag na po kayong magulo. Ibalik niyo na po ang bestida. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, puputulin ko ito. Ano ang ginagawa niyo? Ning, nakarating na rin po kayo. Gusto pong kunin ni Binibining Susu. Tatay, gusto ko po yung bestida ni Ate Wanwan. Pero sabi ng katulong, hindi ko raw bagay. Ning, wala po akong kasalanan. Binibining Susu, bakit niyo po ako sinisisi? Ang ibig mong sabihin, nagsisinungaling ang binibini? Tama na, Susu. Ang bestidang ito ay matagal nang inihanda para kay Ate Wanwan. May sarili ka ng bestida, huwag mo nang hingin pa. Pero, Tandaan mo, dalhin mo ang bestida kay Wanwan mamaya. Opo. tumigil ka, ibigay mo sa akin ang bestida. Binibini, narinig mo rin ang sinabi ni Sir Ning kanina. Para kay Binibining Wanwan ang bestidang ito. Ang mga patakaran ay hindi nababago pero ang tao ay nababago. Iwan mo ang damit, kunin mo ang pera. Mula ngayon, anumang mangyari dito, wala ka ng kinalaman. Opo. Ma, kinuhanan natin ng bestida si Ning Wanwan. Paano kung hindi niya matanggap ang damit, baka magsumbong siya kay tatay? Marami ka namang lumang damit, bigyan mo na lang siya ng isa. Paano kung malaman niyang luma iyon? Yang Ning Wanwan na prom day, paano niya malalaman kung ano ang maganda at kung ano ang pangit? Ibigay mo ito kay Ning Wanwan. Tandaan mo, siguraduhing makita mong isinuot niya. Binibini, ito ang gown na ipinahanda ni Sir Ning para sa inyo. Parang malaki
ng kaunti itong bestida. Ito, Siguro ito yung uso ngayon, yung loose fit na style. Tama nga ang sabi ng amo. Isang talagang probinsyana at walang alam. Ngayong naihatid na ang gown, aalis na po muna ako. Pakisabi po sa tito, gustong gusto ko ito. Opo. Susu, bakit hindi ka na napapansin na naglalaro sa amusement park? Kasi walang time si daddy na sunduin ako. Ganun ba kabe si daddy mo? Hindi. Abala kasi si daddy sa paglalaro kay Ning Wanwan. Narinig ko kay mommy, parang galing sa labas at pinulot lang. At saka parang nagalit siya sa akin. Palagi na lang akong pinagagalitan ni daddy dahil doon. Yung isang batang hindi alam kung saan galing, paano niya nagawang apihin ka, Susu? Tama! Gaganti kami para sa'yo. Nasaan siya? Siya yon, di ba? Sa lahat ng bata, siya ang pinakamura ang suot. May sinabi ang tito ko na may trabaho siya sa opisina. Kaya darating siya ng medyo late. Pero gutom na ako. Wow, may maliit na cake. Kailangan ng tao ang pagkain para lumakas. Tikman muna ni Wanwan. Anong kasambahay ito? Mukha siyang pulubi. Diretso kamay ang gamit sa pagkuha ng cake? Susu, nandito ka rin pala. Kilala mo ba sila? Umalis ka! Ang baho! Ano bang sinasabi mo? Nagkukunwari lang. Mga batang mabaho tulad mo, hindi karapat dapat makipaglaro sa amin. Hindi ako maruming bata. Hindi pa ba? Sabi ng nanay ko, mga mahihirap tulad ninyo, palaging nagsisinungaling. Susu, tingnan mo kung paano nila ako inaapi. Ikaw ang unang umapi kay Susu, kaya kami nagtanggol. Ang mga pagkain dito, sa amin lahat yan. Dapat bumalik ka na lang sa kulungan ng baboy at doon kumain kasama ng mga baboy. Ang mga bagay dito, kailan pa naging sa inyo? Ang salo-salong ito, handa ito ng tito ko para sa akin. Huwag kang magsinungaling, Ning Wanwan. Kung para sa'yo ito, bakit ka papasuotin ni daddy ng lumang damit para sa sarili mong kaarawan? Nagsasabi ka ng katarantaduhan. Sinabi ng Choco, binigyan ako ng pinakamagandang damit ng prinsesa sa buong mundo. Parang nananaginip ka lang. Mag-apologize ka agad kay Susu. Wanwan, mga tauhan ko sila. Susu, manood ka ng mga cartoon. Alam ko kung sino kayo kay Susu. Sinabi ng tiyo ko, sinabi ng Choco na ang mga taong katulad ninyo ay tinatawag na mga alalay. Wanwan, humarap ka pa. Pinahaharap ko ka. Nadumihan mo ang damit na binili ng Choco para sa akin. Bakit hindi ka humarap? Susu. Okay lang ba kayo? Papa, binato ako ng cake ni Wanwan. Wanwan, naapi ka ba? Ning Yuheng, ang daming tao ngayon dito. Bakit hindi mo bigyan ng katarungan si Susu? Paano na lang siya titingnan ng lahat pagkatapos? Ganun ba? Yung bestida ni Susu, bakit nasa katawan ni Wanwan? Papa, itong bestida, itinapon na ito ni Ning Wanwan. Yung damit na suot ni Wanwan, hindi ba galing sa tito ko? Wanwan, yung gown na suot mo, pinaghanap pa ng 3 tiyo mo sa pinakamagagaling na designer sa buong mundo para sa'yo. Bakit ngayon nasa katawan ni Ning Susu? Ayos Ning Wanwan, sabi ko na nga ba, bakit bigla ka na lang gustong makipagpalit ng bestida sa akin? Sinadya mo talagang lokohin ako, para hindi na ako gusto ni Papa at ng mga tito. Ning Susu, ikaw pa mismo, ang gusto mo ay mawala na agad ako sa harap mo. Saan ako kukuha ng pagkakataong makipagpalit sa'yo? Yuheng, alam kong hindi kayo naniniwala sa akin. Pero itong batang si Wanwan, ilang taon na siyang nagpapalipat-lipat sa labas. Baka meron na siyang masamang ugali. Ngayon, naglalaro pa ng paninirang puri. Kung galing kay tito ang damit na yan para kay Wanwan, hindi yan ipagkakait ni Wanwan sa iba. Hindi masamang bata si Wanwan. Alam ko. Ang ibig mong sabihin, masamang bata ako, no? Papa, nakita mo naman noong araw na yon, ibinalik ko na yung bestida. Tama siya, Ning Yuheng. Anak mo si Susu, hindi mo ba pinaniniwalaan ang sarili mong anak? Totoo ba yan? Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Malalaman din natin ang katotohanan. Buti na lang pinaalis ko na yung utusan. Wala na silang mahahanap. Amoning, nandito na po yung tao. Ano? Paano nangyari to? Inutusan kitang ibigay ang regalo kay Wanwan. Bakit napunta kay Susu? Amoning, nagkamali po ako. Si Panginoong babae po, siya po ang nag-utos sa akin. Huwag kang magsinungaling. Hindi ko yan ginawa. Magpatuloy ka.
Binigyan po ako ng pera ni Panginoong babae para palitan ang mga damit. Nadala lang po ako sa pera, kaya ko po ginawa. Amuning, kahabagan po. Ang kapal ng mukha mo. Ang damit ng dalaga ipinangahas mong palitan? Dalhin nyo to palabas at asikasuhin ng maayos. Oh, Ano pa ang maipapaliwanag mo? Wala akong maipapaliwanag. Kung hindi ka nagpakita ng pagtatangi kay Ning Wanwan, hindi sana nag-isip ng paraan si Susu para pag-initan si Ning Wanwan. Mula nang ipanganak si Susu, ilang araw mo ba siya inalagaan? Ngayong bumalik na si Ning Wanwan, tiningnan mo ba ng maayos si Susu? Kasalanan ko po. Gusto ko lang po na mahalin ng kaunti pa ako ni Papa. Nagtatangi ka kay Wanwan. Alam mo ba na ang gown na ipinagawa ni Kuya para kay Susu ay 100,000 ang mahal kaysa kay Wanwan? Ito, paano nangyari yon? Nakakadismaya ka. Umalis ka na. Mula na ngayon si Susu. Ako ang bahala. Yuheng, ako... Kuya, malapit na ang oras. Kailangan na naming samahan si Wanwan para makipagkita kay Master Airui. Sa ngayon, sobrang nadismaya na si Ning Yuheng kay Susu. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mapatunayan na si Susu ay mas magaling kaysa kay Ning Wanwan. Susu, hindi ba't sinabi mo na si Ginong Eri ang paborito mong master ng oil painting? Papa, yun ba yung nanalo ng maraming award na si Master Airy? Tama. Narinig ko na nag-aaral din ng oil painting si Susu kamakailan. Bakit hindi mo siya isama para makilala si Master Airy? Kung sino sa kanila ni Wanwan ang magiging paboritong estudyante ng Master, depende na yan sa kakayahan nila. Kung ako ang mapili, Papa, siguradong magugustuhan mo na ulit ako. Si Ning Wanwan na Jologs na yon, wala namang alam, talagang pagbubutihan ko para maungusan siya. Isama mo na si Susu. Matagal ko nang hinahangaan ang pangalan ninyo, Master. Ilang taon na akong hindi tumatanggap ng estudyante. Ngayon, nang matanggap ko ang mga ipinadala ninyong painting, saka ako muling nagkaroon ng interes na magturo. Ang galing talaga ng mga painting ni Susu sa mga anak ng mayayaman, kilalang kilala yan. Ang paboritong estudyante ni Master Airy, siguradong si Susu na yan. Master Airy, kani-kanina lang po namin nalaman na kukuha kayo ng bagong estudyante. Gusto po naming malaman ng lahat kung sino yung napakaswerteng bata na magkakaroon ng pagkakataong maturuan ninyo. Yung bata, napakaliksi at malikhain sa paggamit ng kulay, siya ang pinakamagaling na potensyal na nakita ko sa loob ng ilang dekada. Kumusta po, Guro? Ako si Susu. Gusto na gusto ko ang mga painting mo. Ikaw ang idol ko. Salamat, bata. Wanwan. Ito si Maestro Airo. Kumusta po, Guro? Karaniwan, ang mga batang ganito tawag sa akin ay tito. Ang tawag sa akin na matandang guro, ikaw pa rin ang una. Ang batang ito may talino. Gusto ko. Sa Guro, dapat gumamit ng magalang na tawag. Ito ang itinuro sa akin ng tito ko. Wanwan, ilang taon ka na ngayong taon? Si Wanwan ngayong taon, Dapat sinabi na sa'yo ng tito ko. Si Wanwan ay 5 taong gulang na ngayong taon. Ay! Tingnan mo ako. Masyadong masaya. Nakalimutan ko ang lahat. Nanay, tingnan mo si Ning Wanwan. Dahil gusto siya ng tatay, kinukuha ang atensyon sa akin. Alam ng iba, magpakita sa harap ng guro. Bakit parang kahoy ka? Nakatayo dito. Master Airui, pwede bang makita ang drawing ko? Oo. Master Airui, kanina pinuri mo ang drawing ko. Sabi mo, ang ganda ng kulay. Wanwan, nakita ko ang drawing na ipinadala sa akin ng tiyuhin mo. Hindi ko inakala na sa murang edad mo, kayang-kaya mo nang gamitin ng tama ang mga kulay. Ang galing-galing mo talaga. Anong Master Airui? Para kay Ning Wanwan ka pala pumunta. Tatay, ang labo naman ng pagtrato mo. Bakit si Ning Wanwan ang ginawa mong apprentice ni Master Airui? Mas magaling pa ba siya sa akin? Master, tingnan ninyo. Baka pwedeng pareho na lang ang kunin ninyo. Limitado ang oras ko. Kung dalawa, hindi ko kakayanin. Pakita mo nga sa akin ang drawing na iyon. Paumanhin, Ginong Ning. Ang drawing ng batang ito, kahit mukhang maganda, ay hindi naman talaga napakagaling. Kailangan pa niyang mag-practice ng husto. Ano, Master Airui? Si Ning Wanwan hindi pa nakatanggap ng leksyon mula sa guro. Hindi talaga siya marunong mag-drawing. Tama na, Susu. Tito, kung ayaw tanggapin ni Susu, magbaligsahan na lang tayo. Tingnan natin kung sino ang mas magaling mag-drawing. Ang mananalo ang magiging estudyante ni Master Airui. Wanwan, maghintay ka na lang na matalo mo ako. Tito, huwag kang nagpapalipad-lipad sa harap ko. Nahihilo na ako sa'yo. Ano? Nahihilo? May sakit ka ba?
Halika, tingnan ka ng tito. Wanwan, kung may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo agad sa tito. Isang paligsahan lang yan, hindi importante. Parang mas kinabahan pa ang mga tito ko kaysa sa akin para sa paligsahan. Pag-usapan ng paligsahan, naalala ko bigla, Wanwan, hulaan mo kung anong regalo ang mayroon si tito para sa'yo. Regalo ni tito? Anong maganda ron? Mas maganda ang regalo ni tito. Ang mga regalo nila, hindi maganda yan. Wanwan, huwag kang maniwala sa kanila. Regalo ni second uncle. Ikaw ang pinakagusto nito. Anong magandang regalo ang maibibigay ninyong dalawa? Talagang hindi kasing ganda ng regalo ko. Huwag kang magbiro, Wanwan. Talagang ang regalo ko ang pinakagusto niya. Masyado kang kumpiyansa, kuya. Akala mo ba marunong ka sa mga batang babae? Kayong dalawa, huwag kayong magkunwaring mga tiyuhin na ordinaryo lang pero mayabang. Ako ang pinakamarunong sa puso ng mga babae. Ang regalo ko talaga ang pinakagusto ni Wanwan. Mga mayabang na tiyuhin. Tatlo tayo, sino sa atin ang mayabang? Wala ba kayong pakiramdam? Tama na mga tiyuhin, huwag na kayong mag-away. Nainip na si Wanwan. Oo, Wanwan. Tingnan mo ang dalawang masamang tiyuhin na ito. Laging nag-aaway, hindi man lang ipinakita ang regalo sa atin. Hindi ako nagmamadali, Wanwan. Lahat ng tiyuhin ay mabubuting tao. Walang masamang tiyuhin. Kita mo, napakabait at maunawain ng ating Wanwan. Hindi tulad ninyong dalawa, palaging nag-aagawan ng atensyon. Sige. Hayaan muna nating makita ni Wanwan ang regalo ni first uncle. Hintayin ninyong dalawa na masayang yakapin at halikan ako ni Wanwan. Wanwan, ito ang special kong binili para sa'yo, isang platinum drawing board. Gawa ito sa pinakamagandang materyales sa buong mundo. Ang galing ng gawa ng ating Wanwan, dapat lang nailagay sa pinakamagandang drawing board. Hindi ko masyadong naiintindihan pero parang ang galing-galing. Nakita nyo ba? Pinuri ni Wanwan na ang galing ng regalo ko. Sabi ko na nga ba, mas gusto niya ang regalo ko. Bakit hindi ka niya hinagkan? Wala namang reaksyon si Wanwan. Sigurado ka talaga na ang paborito niyang regalo ay sa iyo? Yung mga sinasabi mo, okay lang kung niloloko mo lang ang mga tropa. Huwag mo namang lokohin ang sarili mo. Oo nga, kuya. Drawing board pa lang, gusto mo may gintong gilid na. Gusto mo ba talagang pagurin si Wanwan? Kayo naman, sabihin nyo nga, ano ba ang mga regalo na inihanda ninyo? Gusto kong makita kung ano ang hindi pangkaraniwan at angkop para sa bata. Ay, ako muna. Panoorin niyo ng mabuti para mapasaya si Wanwan. Ako pa rin ang dapat. Ito ay hinanap ng iyong second uncle, ang pinakamahalagang balahibo ng ostrich na ginawang paintbrush. Sa pagpipinta, ang pinakamahalaga talaga ay ang paintbrush, kaya nga ang hiling ng second uncle ay kapag ginamit mo ito ay gumuhit ng may inspirasyon. Ang lambot ng paintbrush na ito. Gamitin mo muna, Wanwan. Kung magustuhan mo, magpapagawa ulit ang second uncle para sa'yo. Gawa sa balahibo ng ostrich. Ang sama naman nito para sa ostrich. Kahit hindi ito ang gamitin, kaya pa rin ni Wanwan na gumuhit ng maganda. Kung ganun kagaling ang alam mo sa mga bata, sabihin mo nga anong regalo ang dala mo. Ang dala ko, syempre isang napakagandang bagay. Ano ba talaga ang dala mong regalo? Dali, ilabas mo na. Huwag mong pahintayin ng matagal si Wanwan ko. Ano pong regalo ang inihanda ni Tito? Ang regalo kong inihanda, narito na. Nakikita mo ba? Ito ang pinakamataas na antas na VIP card sa gallery sa buong mundo. Binili ko ito para kay Wanwan. Naghanda pa ako ng helicopter na laging handa para sa aking bunso. Yun ba yung exhibition na koleksyon ng mga sikat na obra sa buong mundo? Ang galing! Nagustuhan mo ba, Wanwan? Exhibition lang pala. Akala ko kung ano nakakaibang regalo. Hindi nyo nauunawaan. Kayong mga taong panlabas lang ang nakikita, ibinigay ko ang exhibition kay Wanwan para lumawak ang kanyang pananaw. Makakatulong ito sa kanyang paligsahan. Salamat po, Tito. Nagustuhan po ni Wanwan. Wanwan, ang canvas ng uncle hindi mo gusto. Wanwan, grabe ang pagiging biased mo. Wanwan ay isang libra. Lahat ng tatlong uncle ay gusto siya. Nakita mo? Kung matalo ka ulit kay Ning Wanwan sa pagkakataong ito. Ang bahay na ito, wala na ang lugar mo dito. Ning Wanwan. Sa pagkakataong ito, talagang mananalo ako sa'yo. Ano ba ang ginawa mo dito? Ganito lang, gusto mo pa manalo sa Ning Wanwan? Nakita mo ang painting ni Miss Wanwan? Ako, hindi marunong sa painting. Napakaganda ng painting. Iyon ang nasa. Ang living room? Sa pagkakataong ito, mukhang ang pinakamahusay na estudyante ni Master Irui. Tiyak na Miss Wanwan ang magiging. Tapos na ang trabaho, araw-araw napakaraming salita. Mag-ingat, papauwiin ko kayo bukas.
Ning Susu, sasabihin ko sa iyo. Kung matalo ka sa pagkakataong ito, sa pamilya ning dito, wala kang magandang buhay. Ang probinsya ng Sining Wanwan, paano siya napakagaling mag-drawing. Hindi ko siya dapat hayaan na manalo. Pinapadrawing kita. Ning Wanwan, tingnan natin kung paano ka pa mananalo sa akin ngayon. Ningzong, kumpleto na ang mga tao. Magsimula na tayo. Kayong dalawa, sino ang mauuna? Ako muna. Ang drawing ni Jiangsu, kumpara sa huli, talagang may pagunlad. Mukhang may talino ka pala. Salamat, Master Irui. Ning Susu, bakit ang drawing mo ay halos kapareho ng sa akin? Ning Wanwan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Kung may lakas ka ng loob, ilabas mo ang drawing mo para makita. Ito, Ito ba ang ginawa mong painting? Paano nangyari ito? Ning Wanwan. Sa tingin ko natatakot ka lang mapahiya dahil matatalo ka ni Susu kaya ginawa mo itong palabas. Hindi ganun talagang... Akala ko, may pambihirang talino ka. Hindi ko inaasahan na hindi mo pala sineseryoso ang pagpipinta. At ngayon, nangako sa ka pa ng plagiarism. Master, sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan dito. Ang painting ni Wanwan hindi talaga ganito dati. Alam kong pinagtatanggol ninyo si Ning Wanwan, pero ngayon ang anak kong si Susu ang talagang tinalo si Ning Wanwan. Ano ba, kukunin nyo pa rin ng pilit? Kung ganun, tapos na ang resulta kaya Guro, bigyan niyo po ako ng 10 minuto, kaya kong ayusin ang painting. 10 minuto sigurado ka. Sigurado kung hindi ko maayos, hindi ako karapat dapat maging estudyante niyo. Ning Wanwan, huwag kang magyabang. Ang pabida mo talaga. Oras na, anak. Ning Wanwan, mas mabuting sumuko ka na agad. Ito, ang galing talaga nito. Nagawa mong pagdugtungin ang magulong linya. At lalong naging matingkad ang mga kulay. Paano nangyari yun? Sabi ko na nga ba, husay talaga ng ating Wanwan. Naayos ko na ang painting. Ning Susu, hindi pa tapos ang usapin mo sa paggaya sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Master Irie, pakitingnan ninyong mabuti. Ang mga linya ni Ning Susu, kahit medyo matigas, ay may bakas ng estilo ko. Totoo na nga, may mga bakas ng pagaya. Ning Susu, bakit mo ginaya ang gawa ko tapos sinira mo pa? Hindi ko naman nakita ang painting mo. Huwag kang magsinungaling! Kung hindi mo nakita, paano mo nagawa na gayahin ako? Tatay, nagkamali ako. Si nanay ang nagsabi na kung hindi ako mananalo sa kompetisyon, pababayaan mo na lang ako. Kaya ko ito ginawa. Tatay, hindi na ako uulit. Huwag mo akong kamuhian. paulit-ulit na kitang binigyan ng pagkakataon. Ganito mo ba tinuturuan ng bata? Sa tingin ko ang pagiging nanay ay hindi mo na kailangang gampanan. Bukas kakausapin ko ang aking abogado para sa aming paghihiwalay sa kasal. Yuheng, ano ba ang sinasabi mo? Nanay ako ni Susu. Sa isang nanay na tulad mo talagang malas na malas. Mga tauhan, palayasin ninyo siya. Huwag ka nang umiyak. Nung nakaraan, hindi kita napansin ng maayos, anak. Hindi kita pababayaan. Talaga? Huwag mo nang uulitin yun. Kasama ni Ate Wanwan, magkasundo kayo, ha? Pasensya na, ate. Ayos lang, pinatawad na kita. Mabubuting bata kayong dalawa, kaya huwag nang umiyak. Bukas, isasama ko kayong dalawa ng tiyuhin nyo sa amusement park. Yehey! Yehey! Buksan mo ang pinto. Papasukin mo ako, Ning Yueng. Bakit ang tigas ng puso mo? Simula nang dumating sa pamilya Ning ang malandi na si Ning Wanwan, wala akong naging magandang araw. Kung ganito na lang, kung hindi ako magiging masaya, hindi rin kayo. Hoy, tulungan mo ako sa isang bagay. Nakalimutan ang water bottle ng dalawang bata. Susu, ikaw at si Ate Wanwan, hintayin ninyo rito si Papa. Babalik agad si Papa.
Mama. Shh, tulungan mo akong maglihim. Huwag mong sasabihin kanino man. Narinig mo ba? Hoy, nasaan si Wanwan? Wanwan, dinala ni Mama si Wanwan. Ano? Kuya, Bakit kayong dalawa lang? Nasaan si Wanwan? dinala ni Liu Yuming si Wanwan. Kunin mo agad ang footage ng CCTV at ipasara ang lahat ng daan sa lungsod. Ning Wanwan, anak, sa labas ka. Kung hindi mo ako papayagang maging maayos, hindi ka rin magiging maayos. Ikaw, anong gagawin mo? Kung hindi dahil sa'yo, ako pa rin ang ginang ng pamilya Ning ngayon. Putang ina mong hayop ka! Sana namatay ka na lang nun sa labas! Ikaw mismo ang gumawa ng mga yan, kaya ka kinamuhian ni Cho. Tumahimik ka! Hindi ako naniniwala na kung gagamitin kita para takutin si Ning Yuheng, hindi siya susunod. Hindi ba't siya ang pinakamamahal sa iyong pamangkin? Ikaw, wag kang ganyan, masasaktan si Cho. Umiyak ka. Gusto kong maramdaman ni Ning Yuheng kung ano ang pakiramdam ng masakit na puso. Di ba natatakot ka kay Tio na pagbayaran ka niya? Kapag namatay ka na, ang anak ko ang magiging nag-iisang dalaga ng pamilya Ning. Ang kayamanan at karangalan ng pamilya Ning, siya lang ang magiging tagasunod. At ako ang tunay na ina ng kanyang anak. Hindi ako naniniwala. Naggagawin niya ang lahat para patayin ako. Hindi mangyayari yan. Ipaghihiganti ako ni Tio. Matigas pa rin ang mukha mo, mamamatay ka sa akin. Tumigil ka. Ning Yuheng, hindi ko inaasahang darating ka ng ganito kabilis. Pakawalan mo si Wanwan. Ning Yuheng, ilang taon na akong napakasalan sa'yo. Tiisin ang pagtrato mo sa akin ng matagal na panahon. Ako ang tunay na ina ng anak mo. Ngayon dahil lang sa batang to, palalayasin mo ako? Dahil tunay kang ina ng anak ko, ganyan ka na lang magtrato kay Wanwan, ang aking mahal. Mahal? Isang bastos na anak lang yan. Hindi ba sapat sa'yo si Susu? Tita, huwag kayong lumapit. Nasa akin ngayon si Ning Wanwan, hindi ako naniniwalang. Magagawa niyo pa akong saktan. Wanwan, halika rito sa tito. Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo ang babaeng baliw na to sa presinto. Ning Yuheng, masahol ang katapusan mo. Wanwan, ipakita mo sa tito ang sugat mo. Tito, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Pasensya na, Wanwan mahal. Kasalanan ng tito, hindi ka naging maingat. Kung sakaling may nangyari sa'yo, kahit 100 beses akong mamatay. Tito, huwag kang magsalita ng ganyan. Masama ang pangitain. Nandito pa naman ako. Tito, umuwi na tayo. Kuya, may isa pa akong bagay na nakalimutang sabihin kay Wanwan. Wanwan. Nung nawawala ka, Kami ng dalawa mong tito ay nakapulot ng isang sanggol. Ang pangalan niya ay Ning Shishi. mahina ang kaisipan niya at mahina ang katawan. Kaya't palagi naming sinasabi sa iba na siya rin ay anak ng pamilya Ning. Mamaya, ipakilala natin siya kay Wanwan, okay lang ba? Sige, gusto kong makipaglaro sa mga bata. Sige, Wanwan, hintayin mo muna ako sa labas. Kukunin ng mga tito mo ang sasakyan. Bata, ayos ka lang ba, bata? Bossing Ning, may problema. Nawawala ang bunso. Ano?